Hello. Oh, hello po. Malakas naman masyado. Alam kasi maganda ang timpla. Amen? Yung saktong-sakto. Saktong-sakto yung ating timpla. Sabi nga, parang masarap pakinggan. Kumbaga sa kape, masarap inumin. Suabe. Sino nagkape na? Sino hindi nagkakape? Mayroon pa lang mga ilan dito na hindi nagkakape. Gatas lang. Kami kasi naturuang magkape. Kaya mula pagkabata talagang kape na. Amen? Kung saan naman nasana, sabi yun yung saan. At yun yung sa commercial kukumpleto ng araw. Amen? Piruin mo, kape daw at kumukumpleto ng araw. Sa mga nasanay na lagi nagkakape. Pero tayo, ang kukumpleto ng bawat araw natin, ang ilang kundi ang Panginoon. Amen ba? Amen! Sige po, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ano yung pinag-aaralan natin nung nakaraan? Amen, quiz. Naku, nalimutan na agad. Nalukbog na agad ang may nablot. Ay tawag natin common grace. At tutugtungan natin yung pag-aaral natin para lalong lumawak yung pananaw natin kung paano tinitingnan ng Diyos yung mundo at kung paano tinitingnan ng Diyos yung bayan na kanyang pinili. Amen? Amen. Amen. Namimasa sa kanabi mo, kasama siya sa bayan ng Diyos. Hindi sigurado ang sasabi. Pero ngayon, yung mensahe ng Diyos, magbibigay sa atin ng confidence. Ano yung confidence na gano'n? Katiyakan. Kung hindi katiyak, kung kasama ka sa bayan ng Diyos, ngayon mapiliyak mo kung ikaw ay kasama sa bayan ng Diyos. Amen? Amen! Amen ba? Amen! Medyo maraming absent sa side na ito. Hindi balance eh. Kaya yung mga katabi ninyo, nagkawawala, hanapin nyo kung nasaan. Amen? O mas malamig lang sa side niya, kaya andito lahat. Talagang ko lang naiinitan. Ito ang ating team. Taste and see that the Lord is good. Binubuksan ng Diyos yung ating mga mata, ang ating pagkaunawa, na siya ay tunay na mabuti. Minsan hindi natin makita kasi hindi bukas yung ating pananaw. Hindi natin makita kasi iba yung tinitingnan natin. Amen? Ito kasi yung tinitingnan mo, kaya hindi mo makita yung kabutihan at kagandahan ng ating Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay hahanguin natin mula sa John chapter 1, verse 16, mula sa English Standard Version. For from His fullness, we have all received grace upon grace. Ang sarap pakinggan. Grace upon grace. At sila sinasabi niya from His fullness. Walang ibang kundi si Jesus Christ. Sa Tagalog. At mula sa kanyang kapuspusan, ay tumanggap tayong lahat. Sino daw tumanggap? Sino tayo? Dalawa lang ba? Lahat. Tayong lahat. At ano sinabi rito? Biyaya na sinundan pa. Ibang biyaya. Kung meron common grace ay binigay ang Diyos para sa lahat sa sangkatauhan, meron pang nakalaan na mga biyaya. Kaya sabi niya, sino
dagdag pa ng ibang biyaya. Yan yung grace upon grace. At para kanino yan? Para kanino yan? Sumunod pang mga biyaya. Sa bayan ng Diyos, sa lahat ng tatawagin mga anak, sa bawat puso na mananampalataya sa Diyos. Amen? 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 Napakasarap isipin na yung biyaya ng Panginoon ay nag-uumakaw para sa kanyang mga anak. Yung common grace, para sa lahat, kahit hindi, mananampalataya. Pero itong pag-aaralan natin, ito ay para sa mga anak ng Diyos, para sa mga mananampalataya, at para sa mga tinawag ng Panginoon. Ang title natin, The Special Grace of God. Ang napakaraming biyaya ng Diyos. Yung common grace para sa lahat, ito ay ibinibigay. Kaya ka natatami, bakit sinabing special? Hindi karaniwan. Yung karaniwan ay kumbaga basic lang. Pero yung special may idinadagdag na hindi nakukuha ng iba. Amen? Amen. Katulad na lang ng paano nyo malalaman na special yung bibingka? May keso at may itlog na maalat. At bukod doon, bukod sa itlog na maalat, talagang nilalagay siya ng binabating itlog. Di ba? Ha? Yung regular na bibingka, galapong lang, na pinitlahan, na nasa din siya, masarap din siya. Pero yung special, dinagdagan ng binating itlog, nilagyan ng keso. May gatas pa raw, sabi ni Ate Norma. May gatas pa raw, at saka kung hindi nalagyan ng itlog na binati, may itlog na maalat sa ibabaw. Yun yung pagkakaiba ng hindi mananampalataya sa mananampalataya. Meron pang ibinibigay na grace o biyaya ang Diyos na natatangi para sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen. Hindi kayo kumbinsido. Dapat tinatanggap natin yan ng buong paniniwala. May feedback. Sige, hintayin natin. Kasi parang masakit sa tenga ko. Gaan ba? Okay lang ba kayo? Sige. Muli, the special grace of God, ang natatanging biyaya ng Diyos. At mag-aaral tayo, meron ulit tayong limang bagay. Maraming biyaya, sabi nga, grace upon grace. Biyaya na sinundan na ng maraming biyaya. Pero kunin lang natin yung limang bagay na sa akin, ito yung kabuuan ng pananampalataya o ng pagkatawad sa atin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Kailangan ko na masalamin. Una, grace of preordination. Biyaya ng pagtatalaga. Yung another word para dyan ay predestination. Amen? Bakit ka special? Sa simula pa lang, pinili ka na ng Diyos. Sa simula pa lang, itinalaga ka na ng Diyos para maging anak niya. Diba napakasarap isipin sa puso ng isang tao? Pwede ka naman lang hindi gawing anak, pero ginawa ka ng anak. Kaya ito, ang mauunawaan natin na sa bilyong tao sa mundo. Salamat po Panginoon dahil kasama ako doon sa itinalaga mo o pinili mo
pipiliin ng Diyos. Amen? Kaya nga yung sinasabi ko, may free will pa rin tayo. Pero yung mga talagang pinili, kahit anong takbo nila, kahit anong ilag nila, dadalhin sila sa pagkakilala sa Diyos para lumapit sila sa Panginoon at maging anak ng Diyos. Malinaw po ba? Sabihin ko nga, pinili ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Itinalaga ako ng Diyos. Ayun tayo ng Diyos. Amen? Kasi minsan pag inuulit natin, mas ramdam natin at mas i-invite. Basta na-internalize natin na nagiging totoo sa atin yung katotohanan. Amen? Kailangan natin yakapin at tanggapin na sinabi ng Diyos, itinalaga ka niya para sa Kanya. Pinili ka niya para maging parte ng Kanyang bayan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Ephesians chapter 1, verses 4 to 5. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Amen. Ang pagpili ng Diyos dahil sa pagmamahal, at yan ay sa pamamagitan din ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga adoption to sonship through Jesus Christ. Kaya sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos. Tayo ilang po. Sabi nga, mas matindi yung ilang po. Dahil hindi ka na anak, pero pinili kang maging anak. Amen? Kaya mas matindi yung ibinibigay na pagmamahal doon sa ampun kadalasan. Amen? Kaya nga nasasabi ko yung pakiramdam ko nung bata ako na kasi may isa pa kaming kapatid, si Pauline. Magkasunod lang kami 2 years lang naman ang ating difference. May pagkakataon na pakiramdam ko mas mahal siya ng mga magulang ko kaysa mas mahal ako. Amen? Kasi iba yung nakikita ko, na naobserbahan ko kung paano siya inaalagaan, kung paano ibinibigay yung gusto niya. At later on, na-realize ko na bakit mas malaki sila doon sa aking mga magulang. Na-realize ko rin na kasi itong batang ito, lagi nakadikit kay amang at ina. Eh pag nakadikit na siya, hindi na ako lumalapit. Amen? Kaya mas iba yung naglalambing at lumalapit kaysa dun sa anak na hindi naglalambing at hindi lumalapit. Amen? Kasi nga pagdating sa magulang, dapat man may panalatingin. Tama naman. Aminin niyo man at hindi, bakit dyan mamumukod tayo? Tama ba? Hindi nyo man aminin, merong, sabi nga, mas magiging pinakamalapit sa'yo. At madalas sino yun? Yung naglalambing, yung laging nakalapit kahit naman pinapalo. Yung kahit ang dalas ng mapalo, maglalambing, lalapit pa rin sa kanyang magulang. Amen? Kaya tayo, may pagpipili ang Diyos at itinalaga ka, kaya ka naririto ngayon, kasama ka sa pinili ng Diyos. Itinalaga ka na para makabilang sa kanyang kaharian, itinalaga ka na niya para ituring na anak. Sa Tagalog, bago palikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo.
at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ito yung binubuod, ito yung pinakabuod ng mabuting balita. Yung tinatawag natin gospel. Amen. Namatay si Kristo para sa atin. At yung kamatayan yung nakakaloob doon yung ating pagiging anak. Malinaw na sinabi, pinili ka, ang maganda niya. Pinili na tayo upang maging alam niya. Pero may requirement kung paano ka makapasok sa estado na yun. Ang sabi dito ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At ano yung makikita sa isang anak ng Diyos? Sabihan, kung makapag-isang anak kay Kristo, dapat makikita na sa atin yung pagiging banal at walang kapintasan. Amen? Tayo patuloy na binabanal ng Diyos. Hindi pag sinabi Kristiyano, nagsasabing Kristiyano na dapat nakikita sa buhay ng anak ng Diyos na isang Kristiyano, lumalakad na siya sa katwiran, lumalakad na siya sa kabanalan. Ngayon kung ang buhay niya ay taliwas doon sa katwiran at kabanalan na dapat nakikita sa kanya, dapat mag-isip-isip siya kung talaga bang siya ay makipag-isa na kay Kristo. Amen? Kasi kasama ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, yung pagbabago. Amen? Yung pagbabago ng ating puso, pagbabago ng ating isip, pagbabago ng ating spirito, yung dating malayo sa Diyos, ngayon walang ibang gustong gawin kundi nasa presensya ng Panginoon. Amen? So yung una, ano yung unang biyaya o grasya na tinanggap natin? Yung kanyang pagtatalaga o pagpipili para maging anak niya. Amen? Amen. Lagi natin itanim sa ating puso, kasama ko sa bayan ng Diyos, pinili ako ng Diyos, kaya naman ang buhay ko'y patuloy na nagbabago at ang buhay ko'y patuloy na lumalakad sa katwiran. Amen? Pangalawa, dahil pinili ka ng Diyos, nandyan yung grace o forgiveness. Biyaya ng pagpapatawad. Lahat ba papatawarin ng Diyos? Amen. Hindi sigurado. Pag ang ilang ng amen, hindi sigurado. Lahat ba papatawarin ng Diyos? Amen. Kung hindi ba humihingi ng tawad, papatawarin ba ng Diyos? Amen. Kung hindi ba lumalapit kay Kristo, at hindi si Kristo ang dahilan ng kapatawaran, papatawarin lang ng Diyos? Amen. Hindi. Diba? Yung biyaya ng pagpapatawad ng Diyos, katulad ng nabasa natin nung una, nasa pakikipag-isa kay Kristo. Nililito ko lang talaga kayo. Bakit? Para maunawaan ninyo. At mailagay sa tama yung inyong kaunawaan. Hindi lahat papatawarin ng Diyos. Kaya nga maraming mapupunta sa impyerno. Iyon yung hindi tinatawag. Iyon yung hindi pinili ng Diyos. Amen? Dahil ang kapatawaran na ibinibigay ng Diyos, mayroon tinatawag na once and for all forgiveness. At meron naman na later, idudugtong ko na lang, meron tinatawag na once and for all na forgiveness. Tinanggap natin yan nung tayo nakipag-isa kay Kristo. Pag sinabi nakipag-isa kay Kristo, nanampalataya tayo na tayo pinubos na. Na yung pagkamatay na sa krus at muling pagkabuhay, iyon yung kadahilanan kung bakit tayo pinanggap na maging anak ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit tinanggap natin yung kapatawaran ng
Diyos. Amen? Kung nasusundan ninyo yung ating devotion, nung hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus, nag-aalay sila ng mga dugong ng hayop, nag-aalay sila ng mga prutas, nag-aalay, pero kadalasan pagka sin offering, dugo ng hayop ang kanilang inaalay. Para sa ano? Sa paglilinis ng kasalanan. Ngunit nung dumating ang Panginoong Jesus, yung dugo niya, yun ang naging pagbubugas at pagbabayad ng ating kasalanan. Amen? Amen? Muli, yung kapatawaran na kinakailangan matanggap natin na yung once and for all forgiveness ng Panginoon Diyos Ama ay tinanggap natin dahil nag-alay ng buhay ang ating Panginoong Jesus. Na yung kanyang kamatayan ang siyang dahilan, yung kanyang dugo ang naging dahilan para tayo maging malinis. Tayo mahugasan ng kasalanan. Amen? Kaya sabi ng salita ng Diyos, Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Ulitin natin, in Him we have redemption through His blood. Sa dugo ng Panginoon, natin matatanggap yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito yung sa unang paglapit natin sa Panginoon. Na nakita natin, Lord, ako po ay makasalanan. Kailangan ako po ng kapatawaran. Kailangan ko po ng magliligtas sa akin para sa aking mga kasalanan. Amen? Sa Tagalog, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoong kasagana ang kanyang kagandahang loob. Diba? Napakasagana ang kagandahang loob o biyaya o grasya ng Panginoon. Meron minsan ng pagbibigay ng pagpapatawad, pero kahit tayo nasa Kristiyana, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Ito naman yung magagamit natin yung 1 John 1:9 na tayo ay lalapit sa Panginoon para muli magpabukas. Ito yung mga kasalanan na sa panahon ng kahinaan mo, nagawa mo pa rin. At ngayon, pinaalala sa iyo ng banal na spirito yung kasalanan ito para muli ka lalapit sa Panginoon. Parang yung sinisimbolo nito, yung paghuhugas ng akal ng mga apostol. Diba, bago yung Last Supper, yung huling hapunan, tinawag niya, pinaupo na yung kanyang mga apostol, mga disipulo. Anong ginawa? Para hugasan yung mga paa. Nung una, ayaw magpahugas ng paa si Pedro. Pero sabi ng Panginoon, kung hindi mo hugasan ng paa mo, hindi ka kasama sa akin o hindi ka kabilang sa akin. Anong sabi ni Pedro? Hindi lamang po paa ang hugasan. Pero ang sabi ng Lord, paa na lang ang kailangan hugasan sa iyo dahil paa na lang ang natutulog. Amen. Ang sabihin, itinalaga ka ng malinis kay Kristo. Kung nagkakasala ka pa rin, ang simbolismo lang, yung paa mo, nagdudulihan pa rin. Bakit? Naglalakad ka pa sa lupa. At pinipili mo pa maglakad ng walang tsinelas o walang sapatos.
Amen? Naalala ko nga yung mga bata. Gusto nila laging nakayapak. Dahil ba hindi sanay sa sapatos o tsinelas, o gusto nila laro nila na nakaapak sa lupa. Amen? Kaya tingin ko, dahil naglalaro, katulad nung, kahit paano natatandaan ko pa naman yung mga laro namin yung kabataan, na pag may tambak dyan ng buhangin. Talagang aakyat kami sa buhangin, igaganon mo pa yung paa mo. Minsan, uhumay ka pa para ilubog yung paa mo. Amen? Masarap sa pakiramdam. Pero, sabi nga, pagkatapos naman mo, maglilinis ka. So ganun pagdating sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na once and for all pinatawad ka, hindi ka na magkakasala. Alam ng Diyos na nasa naman ka pa. Na kung mag-isip ka, isip pa rin ng tao, hindi isip ng Diyos. Yung kahinaan ng laman mo, minsan nangingibabaw dahil sa sitwasyon mo. Amen? Kaya malalaglag ka. Kaya nga tayo, bawat linggo at bawat pag-aaral, nagpapanibay tayo ng pananampalataya. Nagpapanibay tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Iyan ang ating pundasyon para maging matibay. Para hindi madaling tangayin ang alon. Pag matindi ang sitwasyon mo, madali kang matatangay. Pero kung ang buhay mo nakatayo sa bato, ibig sabihin, yung bato ng pananampalataya na si Kristo, hindi ka basta-basta matatangay ng alon, ng hangin, kundi nakatayo ka pa rin dyan. Hihintayin mo yung araw ng tulong. Hihintayin mo yung tulong na darating mula sa Diyos. O hihintayin mo yung araw na kung saan pupunin ka ng Lord o muling babalik ang Panginoon. Amen? Sa una, may pagtatalaga dahil itinalaga ang matatanggap mo yung kapatawaran ng ating Diyos. At kadugtong niyan, yung number 3, grace of salvation. Iyala ng kaligtasan. Amen? Hindi matatanggap ng tao yung kaligtasan hanggang hindi niya natatanggap yung kapatawaran. At hindi siya nakikipag-isa kay Kristo Jesus na siyang naglilinis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? Iyan lang. Matindi. Na pakakaisipin mo yung tatlong bagay na to, matindi ang magiging pagpupuri, pagpapasalamat, pagpapasakop, at pagsamba na sa Diyos na nagkakaloob ng grace upon grace. Amen? Si Kristo lamang ang daan ng ating kaligtasan. Siya lang ang magbibigay ng biyaya ng kaligtasan. Kaya hanggang hindi nauunawaan ng tao na kailangan ng tagapagligtas, hanggang hindi natatanggap ng tao na kailangan si Kristo sa kanyang buhay, hindi rin niya natatanggap yung biyaya ng kaligtasan. Bakit anong pilit ng tao na mag-share ng mabuting balita? Kung hindi pa nakapanakunan at matigas pa ang kanyang puso, dadaan lang yan sa tenga. Dadaan lang yan, makikinig lang yan, pero hindi niya tatanggapin ng buong puso. Amen? At hindi siya mananampalataya. Minsan sasabihin, masarap sa pakinggan, masarap sa pakiramdam, pero hindi dumarating sa punto ng pananampalataya. Kasi yung tunay na nananampalataya. Ulitin natin, yung tunay na pananampalataya, hindi dumalayo sa kanyang
pinapanampalatayaan. Amen? Hindi siya lalayo sa kanyang Diyos. Wala siyang ibang pupuntahan. Lagi lang doon sa Diyos na kanyang pinapanampalatayaan. Amen? Kaya malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 2, 8 and 9. Napakarami nagsasabi tungkol sa grasya lamang sa grasya lamang ng Diyos magbubula yung kaligtasan. Pero ito yung malinaw na nagsasabi na sa grasya lamang ng Diyos natatagpuan ang tunay na kaligtasan. Ephesians 2, 8 to 9, for it is by grace you have been saved. Paano nangyari? Through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Hindi mabibili ng anumang gawa, kundi grasya lamang ng Panginoon yung buhay na walang hanggan. Kahit anong tanglig mo, kahit anong pagpatasan mo ng krus, kahit naghahampas dugo ka katulad ni Brother Dante ng araw, na hindi ko alam kung ilang taon siyang namulatan ko na yun eh. Parang elementary pa lang ako hanggang high school, naghahampas dugo yan. Ilang taon ba yung 10 years daw. 10 years siya. At buong buo sa loob niya, nanhuhugasan yung kanyang kasalanan sa pamagitan ng kanyang hampas dugo. Pero huwag ka naghampas dugo noong umaga. Kinagabihan lasing na. At minsan, para lumangas ang loob, bago maghampas, magsasyal muna ng mabakuyan. So, ayun lang. Binigyan tayo ng kaisipan na yun yung maghuhugas ng ating kasalanan. Pero wala magagawa ang tao para matanggap natin yung paghuhugas ng kasalanan. Tanging dugo lamang ni Kristo ang maghuhugas ng kasalanan. Amen? Kahit ilang papako ka pa sa krus, katulad ng ginagawa sa, kahit minsan hindi ko pa napanood, yung sa kapitangan, yung kulod ba yun yung sa pagtango? Kung kulod ba o putol? Putol. Na yung nagpapapako doon, kahit lumaki na ng lumaki yung butas ng kamay niya, hindi mababayaran yung kanyang saya nung ginagawa niya pagpapato sa krus. Amen? Malinaw dito na tayo'y naligtas at iyan ay regalo ng Panginoon. Regalo. Hindi mo ginawa, hindi mo binili, iyan ay regalo. At paano natin matatanggap yan sa pagmamagitan ng pananampalataya through faith? Kanino? Kay Kristo. Dahil siya yung naging daan para sa ating kapatawaran. Balikan namin yung sinasabi sa John 14:6. Siya naman ang daan, ang katotohanan, walang makakalapit sa Diyos, kailangan sa pamamagitan niya. Amen? Yung pag-alam mo na, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sikran ay huwag ay malaki. Ito yung verse na to, ito yung tunay na bukas
aking kabilang. Dahil matagal-tagal din na mag-Bible study kami, matagal-tagal din na marami nakapag-share. Pero hindi ko lubos ang yayakan yung pananampalatayang Kristiyanismo. Kasi nagdadasal ako kay Mary. Iboto ni Mary kasi nakita din sa akin yung dalawang lola ko na namamanata inang Inang Maria Lagisok Lolo na tuwing Bernes ibababa yung puon na yun at yun ay iniikot doon sa merkado. Amen? Kaya mahabang panahon yun na kasama-sama ka ng mga lola mo at iyakan mo yung ginagawa mo. Hindi ko matanggap na hindi ko kailangan mananampalataya kay Mary. Amen? Ang ano ko pa noon, hindi pa Diyos din siya. Nanay siya ng Diyos, siya yung ina ng Diyos. Hindi ba dapat tanggapin natin na Diyos din siya. Amen? Madalas akong makipag-debate sa nag-share sa akin. At lagi habang sharing ay hindi lang dapat ko yung patungkol kay Mary. Amen? Sabi nga, Lord, salamat po dahil itinuwid mo yung baluktok na kaisipan. Na pag naiintindihan mo yung Diyos, plano ng Diyos, gagamit siya ng tao para masunod ng kanyang plano. At si Mary ay sisidlan ng vessel. Siya lang yung ginamit ng Diyos para ipanganak si Yeso Cristo. Kasi kailangan makita at ipakita sa tao na itong tao na to, si Jesus na naging tao, siya lamang ang perfecto na tao. Amen? Kaya naman, yung pagiging perfecto niya, yun yung dahilan kung bakit lahat ng lalaki sa kanya ay hindi kailanman mapapahiya. Iyon yung katotohanan na yung pagiging tao ni Kristo na sa pakikipag-isa natin, malalakaran natin yung buhay na gusto ng Diyos. Ano sabi? Blameless. Yung matuwid at banal na buhay. Mahirap ba? Yung lumakad sa kabanalan? Mahirap ba na lumakad sa kapuliran? Ano ba ibig sumagot? Kung sa ating sarili, mahirap. Pero kung kasama natin ang banal na Espiritu at nagpapatibay tayo sa pananampalataya, madali na. Amen? Kahit na nahihirapan ka ng maglakad, nahihirapan ka ng tumayo, nahihirapan ka ng bumangon, tuloy lang. Dadalo ako sa gawain, sasamba ako sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang iyong palakasan. Ang Diyos ang iyong hinahanap. Na pag nasa presensya ka ng Diyos, yung mahirap, nagiging madali. Amen? Amen? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Wala po tayo sa pangalapat. Ang prosesong ito ay yung proseso ng buhay ng isang may pananampalataya. Number 4, grace of enablement. Biyaya ng kakayahan. Ang ba makakayahan o kakayahan?
biyaya ng kakayahan. Yung mahirap kanina na lumakad sa kabanalan at katwiran, ito ang dahilan kung bakit nalalakaran natin yun. May enablement from God. Saan tayo enable ng God? Saan tayo pinibigyan ng kakayahan ng Diyos? Sa natuwid na buhay. Pangalawa, bibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na magpapagod sa buhay dito sa mundo na parang nasa langit. Amen? Maraming pagsangko ko, marami kang magaan ng problema. Posible kang magkasakit na walang kagalingan. O sa langit ka na bibigyan ng kagalingan ng Diyos. Pero habang nandito ka tayo sa mundo nito, may kakayahan tayo magtagumpay bilang mga kalagayan. May kakayahan tayo na maglingkod sa Diyos. Amen? Ang kakayahan na yan, doon lang sa dalawang bagay na yun. Yung mabuhay ka sa wamis ni Kristo. At pangalawa, may enablement para makapaglingkod ka sa Diyos. Amen. Ng iyong buhay. Amen? Sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 4 verses 7 to 8, but to each one of us, grace has been given. As Christ apportioned it, this is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. Basahin natin yung to each one of us, grace has been given and gave gifts to His people. So malinaw, yung regalo, yung mga kakaya, yung gift dito ay mga spiritual gift. Ito yung gift of enablement para makapaglingkod sa Diyos. Para mabuhay ng matagumpay. Amen? Anong sabi? To each one of us, bawat isa, binigyan ng regalo, ng biyaya, ng talento. Amen? Kaya wala tayong mailadahilan na hindi kaya. Wala tayong mailadahilan na walang talento. Walang mailadahilan na walang kakayahan. Amen? Amen. Sa Tagalog, subalit sa bawat isa sa atin na ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niya ang bihag, ang pagkabihag, at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Mga tao dito, hindi sa lahat. Mga tao na sa bayan niya. At sabi dito, ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. May sukat. Amen. Kaya may kanya-kanya tayong gampanin sa Iglesia ng Diyos. Kailangan mahanap natin at ibibigay sa iyo ng Diyos yung kaloob na yun sa ayon sa gampanin na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Katulad ni Sister Lisa, binigyan siya ng talento sa pagluluto. At yung talento niya sa pagluluto, ginagamit niya sa paglilingkod sa Diyos. Kumain tayo after the service ng luto. At bakit masarap? Kasi yun yung paglilingkod niya sa Diyos. Ginagawa niya yun para masiyahan ng Diyos. Pangalawa, para masiyahan yung lahat ng kapatid niya kay Kristo. Amen? Amen?
Yung pag-ibig mo, dahil mahal mo ang Diyos, dahil gusto mong lakaran yung plano ng Diyos sa buhay mo. Habang hinihintay mo siya, tuloy ka lang sa buhay, tuloy ka lang sa pag-ibig. Dahil ang Diyos naman, hindi kailan mo magpapabayad sa kanyang ayos. Amen? Kaya lang minsan, feeling mo, pinabayaan mo na yung meron ba kayong ganong pakiramdam ngayon? Ha? No, amen. No, amen. Yung sabi nga, pagsagad na sagad ka na, may pakiramdam na pinabayaan ka naman ng Diyos. Hindi pa sumasagot ang Diyos. Panahin mo muna ang sarili mo. Tama ka ba sa harap ng Diyos? Naririnig mo ba yung Diyos? Ginagawa mo ba yung utos ng Diyos? At minsan pag may sitwasyon, ayan, namimigay na ng biskwit. Bakit isa lang ang binigyan ni Toto? Isa lang sa mga bata. Meron lang siyang tinitignan. Meron lang siyang pinipili. Eh, ba? Diba? Ano lang ang pinili niya rito na mabigyan ng biskwit. Pero salamat sa Diyos, tayong lahat ay pinili ng Amen? Amen? Kaya, yung prioridad natin, ilagay natin sa Kanya. Minsan, puro kaiyak sa Lord. Pero hindi mo siya narinig. May utos pa lang, pero hindi mo sinusunod. Paano ka maalis sa sitwasyon mo? Ay may instruction siya para makaalis ka sa sitwasyon mo. Lagi, hanapin yung gabay ng Diyos sa pagpagitan ng kanyang salita. Dahil sa tulong ng kanyang Espiritu, nalagay na sa puso mo. Bibigyan ka niya ng confirmation na iyon yung nararapat ng gawin. Amen? Amen. So, pang-apat, praise of Amen. Kami nagsabi, paano mga disable lang. Na-research nyo na ba? Yung isang instrumentalist, isang worship leader, na dikit, parang tatato lang yung kanyang gamili. Ngaray na ako ang ngaray o garay? Yung daliri niya parang tatatlo, parang tigtatatlo sa bawat kamay. Hindi yun nangyayari lang para hindi siya tumutog para sa Diyos. At ginagamit na yung kanyang pagiging disabled para maitaas yung pangalan ng Diyos. Ginagamit niya yung kondisyon niya para sabihin sa Diyos lahat posible. Kailangan lang sumunod ka. At gagamitin ka ng Lord kahit ikaw ay isang disabled. Amen? Amen. Minsan na naalala ko si Inang kahit iisa ang paanon, masipag siyang maglakad. Kahit dugo-dugo na yung kanyang yung putol din sa tungkol. Kahit magsugat, kahit dumugo, hindi siya titigil. Lalakad siya, hindi siya nagmerkado. Dahil may gusto siyang gawin. Ganon din pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Masaya lang si Keisha today. Diba? Epekto ba yan? Na-miss yun. Na-miss yung mami. Mamaya, marami pa kayong oras din namin. Hanapin ninyo kung saan gusto ni Lord na maglingkod. Amen? Amen. At walang dahilan. Wala tayong maitadahilan para hindi maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Amen.
yung panghuli, ang lima, mabilis ba ako? Grace of completion. Biyaya ng pagkumpleto. Ano ang naisip ito dito sa biyaya ng pagkumpleto? May kulang tayo. Kaya kailangan natin We are a work in progress. Amen? Yung buhay na to, habang narito pa tayo hinuhubog ng Panginoon katulad mo, inaral natin yung akal. Hindi siya titigil sa pagtulog doon sa putik hanggang hindi na nakukuha yung tamang disenyo, yung tamang laki, tamang lakad, tamang kulay. Hindi ito ang Panginoon. Kukompletohin at kukompletohin na yung disenyo para mabuo na yung isang pare. Amen? Katulad ng mga tapos na. Pinigilan na niya, dahil nakuha na niya yung disenyo, yung cookies na naralaan. Amen? Pero yung itong nakasalang natin, hindi pa siya tapos. Amen? Patuloy na uhubugin ayon ng Diyos hanggang tuluyan ang maalis. Aalisin na yung mga bagay na nagiging dahilan para hindi maging magandang yun. Amen? Kailangan matupad yung plano niya. Ano lang yan? Ang tao maraming plano. Pero hindi isinasama ang Lord. Kaya plano kayo, isama niyo ang Panginoon. Amen? Kasi pag yung plano ni Lord ang nilalakaran natin, may completion. nandun yung kapagpayan, nandun yung pagpapala, nandun yung gabayan. Hindi po pwedeng hindi matapos at magkaroon ng katutunan at tuparan yung plano sa ating buhay. Amen? Amen? Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, Philippians 1:6, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Kaya yun, ako'y pananaw sa bagay na ito. Ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ng Kristo. Amen. Hindi na po para ng pero habang nandito tayo sa mundo na to, hindi pa tapos yung plano niya sa atin. Pero pag kinuha na tayo ng Diyos, tapos na yung plano sa atin ng Diyos sa buhay na ito. At ang tatapasahin na natin, yung plano niya doon sa buhay na nasa langit. Amen? Kaya magtiwala lang tayo, sumunod lang tayo doon sa plano ng Diyos, sa utos ng Diyos. Amen. Lakad lang tayo, hindi lang mana ng palataya ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Walang ibang pinakamabuti, hindi yung plano ng Diyos. Kaya huwag na kayong mag-isip ng napakagandang plano na hindi ayon sa mga ng Diyos. Magplano tayo ayon sa mga ng Diyos. Kaya nga lahat ay natin sa iglesia ito, hinihingi natin yung gagawin ng salita ng Diyos para ma-confirm natin na ito nga yung gustong gawin ng Diyos para sa atin. Amen? Amen? Tingnan natin yung grasya ng Diyos. At yung grasya ng Diyos na yan, yung special grace of God, muli
Iyan ay inilaan para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga anak. Una, grace of ordination. Biyaya ng pagkatalaga. Ano sa Diyos? Dahil isinama ka niya sa kanyang bayan, pinili ka niya para maging anak. Huwag mo nang questionin. Yung iba na bawat pinipili, tandaan natin, sabi sa kanina, ibigyan silang pagkakataon na makakilala sa Diyos. Maririnig nila ang mabuting balita, pero makakami sila. Hindi nila pananampalataya si Kristo Jesus. Pangalawa, grace of forgiveness. Dahil pinili ka, may pagpapatawad ng Diyos. Lilinisin ka na para ka maging karapat-dapat na anak ng Diyos. Pangatlo, grace of salvation. Pag tinanggap natin yung paglilinis, nandun na, tinanggap na natin yung eternal life. O kaligtasan. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pang-apat, grace of enablement. Dahil ikaw ay niligtas na, lumalakad ka ngayon sa pagiging Kristiyano. At binibigyan ka ng mga kaloob ng Diyos ng mga spiritual gift, ng mga kakayahan para maging matagumpay sa buhay na ito at para makapaglingkod sa Diyos. At yung huli, pang-lima, grace of completion. Tatapusin ng Diyos yung plano niya sa buhay mo. Tatapusin ng Diyos yung disenyo niya para sa iyo, yung disenyo niya para sa pamilya mo. Amen? Sabi sa haba-haba man, narinig ko lang kay Lola, sa haba-haba man ng prosesyon, kasimbahan din ang pagkakas. Pero tayo, haba-haba man ng buhay natin sa mundo ito, sa langit ang ating hindi sa simbahan. Bakit ganun yung kasabihan namin? Kasi ang pinag-uugatan nung ay kapaliko. Diba, pagpatay na, inilalakad. Tapos itong prosesyon, yung namatay, at ipapasok sa simbahan. Amen. Pero tayo, ano man kahaba yung buhay na ibigay sa atin ng Diyos dito sa mundo, matatapos niya. At yung plano niya sa buhay mo, makatatagumpay yan at tatapusin ng Diyos. At pagtapos na yan, graduate ka na. Makagraduate sa buhay na ito. Amen. At yung susunod na buhay, ito na yung ganap at kasila-sila mo. Amen? Kaya may pag-graduate. Hindi lamang sa school gumagraduate. Hindi lamang estudyante gumagraduate. Sa buhay dito sa lupa, gagraduate din tayo. Aalis tayo, hindi tayo permanente sa mundo ito. Ang magiging permanente at walang hanggang tahanan natin, walang iba, kundi sa langit. Amen? At bilang magtatapos, dahil sumiwanan yung verse na isinulat ni Apostol Pablo. Alam niya, dito, ito ay mula lahat sa sulat ni Apostol Pablo. Inanap ko na lang, sana galing lahat sa Ephesians, kaya mas malinaw yung Philippians 1:6. Mula sa 1 Corinthians 15:10, that by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Napakasarap, di ba? Pakinggan. By the grace of God, I am what I am. Ang sinasabi lang ni Apostol Pablo, ano man ang nagawa kong paglilingkod sa Diyos, hindi dahil magaling ako, hindi dahil matalino ako,
ay dahil sa kaloob at grasya ng Panginoon. Amen? Lagi na ikinabalik sa Diyos. I am what I am but by the grace of God. Ang gagawin natin isip natin, I am what I am but by the grace of God. Siguro pag malawak na yung pag-ibig sa Diyos, pwede ko man sabihin, I am what I am by the grace of God. Kung ano man ang nagagawa mo para sa Diyos na yun, I am what I am by the grace of God. Sa Tagalog, subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos. Amen. Sino yung sinasabi na ako'y naglingkod ng higit sa kanilang lahat? Yung unang tinawag ng mga apostol, yung 12. Kasi siya yung later day apostle. Kaya masabi, hindi lang 12 yung apostol, kundi 13. Pero gusto ko pa rin sabihin na 12 dahil si Judas o si Judas ay pinalis ng Lord at siya yung ipinawid. Kaya 12 pa rin. Amen? Amen. Hindi ka? Hindi siya nagmamalaki. Pero sinasabi niya, hindi nasayang sa akin yung ibinigay na biyaya ng Diyos. Ipinaglingkod ko ito sa buong lakas, buong oras na aking makakaya. Kaya dapat maging ganun din ang ating kaisipan bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos. Huwag natin sayangin yung biyaya. Huwag natin, huwag mangyari na mawalan ng kabuluhan. Ibibigyan tayo ng talento, binibigyan tayo ng spiritual gifting, binibigyan tayo ng lakas. At iyan ay para ipagligtas. Ano meron ka ngayon?